All right, get your Bibles. Let's open them to the book of Matthew. Sa aklat tayo ng Matthew chapter 16. So, pinag-aaralan natin ang book of Matthew sa Sunday afternoon. Matthew chapter 16 na tayo. At bilang review, naalala natin yung book of Matthew. Pinapatunayan ni Matthew sa kanyang gospel, yung kanyang good news, na si Jesus Christ ay ang hari at ang Messiah. Pag sinabing Messiah, yan ay Hebrew word, at ang ibig sabihin ng Messiah, sinugo o pinili o ipinadala ng Diyos. So, Jesus is the Messiah and the King, and Matthew opens the gospel with the phrase, he hath fulfilled. So he fulfilled the scriptures here, he fulfilled the scriptures there. He cites many evidences that Jesus is the Messiah. If you miss that point, then you're missing the book of Matthew. Hindi mo maunawaan ang book of Matthew kung hindi mo maunawaan na si Jesus Christ ang Messiah. So Matthew is writing, of course, for the Jerusalem Baptist Church noong first century. At yung message ni Matthew ay very appropriate para sa atin dito sa tuktukan, dito sa church natin. Kasi yung church ay haharap sa isang Roma na emperor ng Rome, at sila ang gustong sambahan ng nagpapasamba sila. Gusto ni Caesar na siya ang kilalanin bilang hari ng buong daigdig, na siya ang Diyos. At ang mga Kristiyano hindi lumuluhod kay Caesar. Okay? Ang mga Kristiyano ay lumuluhod lamang kay Jesus Christ. So si Jesus Christ ang hari, siya ang Messiah. And now, na-reject na ng Israel ang kanilang Messiah. Sa Matthew 11, Matthew 14, nakita natin nung pinag-aralan natin ito, hindi siya tinanggap ng taong bayan, hindi siya tinanggap ng mga religious leaders, hindi siya tinanggap ng mga political leaders. So Jesus Christ is a rejected Messiah. Pero ang pangako ng Panginoon, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. And so, sa awa ng Diyos, hindi naman lahat ng tao nagre-reject sa Messiah. Meron din mga tao na tumatanggap sa Messiah, bagamat hindi marami compared to sa mga nagre-reject sa Messiah. Pero ang pangako ng Panginoon ay sila ay magiging anak ng Diyos. They will become the sons of God by faith, through repentance and faith in the Lord Jesus Christ. So now, sa Matthew 16, natuklasan din natin last week, na sinabi ng Diyos sa kanyang mga disciples, I will build my church. I will build my church. So ang programa ng Diyos sa kapanahonan natin ngayon ay nakapalibot sa church. Kaya napakahalaga na lahat ng tao talaga ay masailalim sa church. Hindi dahil yung church ang mahalaga, kundi yung persona na nasa kalagitnaan ng church. Sino yung nasa kalagitnaan natin ngayon? Si Jesus Christ. Where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in their midst. So nandiyan ang Panginoong Jesucristo. Hindi natin nakikita, pero ayon sa pangako ng salita ng Diyos, nandyan siya. Kaya alam natin nandito ang Panginoon. Now, tinututukan ni Jesus Christ ang kanyang mga disipulo sa Matthew chapter 16. Kaya I will ask you to look at chapter 16 verse 24. Ito yung mga requirements ng discipleship ng Panginoon. So tingnan natin kung ano ang programa ng Panginoon para sa kanyang mga disipulo, at i-compare natin ito sa programa ng mga evangelicals o yung mga fundamental preachers or yung mga Baptist preachers ngayon, kung ano yung programa nila patungkol sa discipleship. At tingnan natin kung gaano kalayo ang agwat ng plano ng Diyos sa gawa ng tao. And you will see there's a big difference between discipleship 101 of modern day preachers and discipleship according to Jesus Christ. Okay, so yan ang gusto kong ipakita sa inyo. And limitin ko ito kasi itong Matthew chapter 16 verse 24, merong ibinabahagi ang Panginoon na
programa ng Diyos na makikita natin sa Daniel, sa book of Daniel chapter 7. Pero sa ngayon, Matthew chapter 16 muna tayo. Verse number 24, Matthew 16:24, the Bible says, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So yung tatlong requirements ng Panginoon niya. Let's pray and ask God to bless them. Father in heaven, we thank you, Lord, sa opportunity na meron kami na magbasa ng salita ng Diyos, makita ang iyong layunin sa aming buhay. Panginoon, nangangailangan po kami ng karunungan, kaalaman galing sa taas. So Lord, i-bless po ninyo ako. Punuin niyo po ng Banal na Espiritu Santo, Lord, at makita po namin ang halaga ng salita ng Diyos ngayon. At kami po ay maging tunay na disipulo ninyo, Lord. Turuan niyo po kami ngayon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. So, the Bible says here, Then Jesus said unto his disciples. So, anong ibig sabihin ng word disciples? Pag sinabing disciples, ang kahulugan nito ay yung tagapagsunod. Tagapagsunod. Okay? So, sa kapanahunan ni Jesus Christ, may maraming mga tagapagturo ng salita ng Diyos, ang tawag sa kanila rabbi, master, or teacher. At tinuring na rin nila si Jesus Christ bilang rabbi. Okay? Pero higit siya sa mga rabbi kasi siya talaga ang master teacher. Okay? So, siya ang Panginoon. Okay? So, hindi pangkaraniwan na may mga estudyante yung mga rabbis. So, mahilig sila. Sabi ni Shimei, ito ang aking mga disciples. Sabi naman ni Gamaliel, for example, Gamaliel, sabi niya, ito yung aking mga disciples. Si Nicodemus, bilang master, siya teacher, meron din siyang mga disciples. Si John the Baptist, meron din siyang mga disciples. By the way, sino yung isa niyang sa kanyang mga disciple na tanyag? Sino yung pinakatanyag niyang disciple? Yes! Si Jesus Christ. Kaya alam natin, Baptist si Jesus. Nagpa-baptize siya sa Baptist. So we know that he is a Baptist. Okay? And now si Jesus Christ ay ulo ng iglesia, ng simbahan, dahil siya ang nagtaguyod, hindi si John the Baptist. So, John the Baptist, nag-start siya ng Baptist movement. Pero hindi siya nag-start ng Baptist Church. Ang start ng church, anong sinabi ni Jesus Christ, dito sa Matthew 16, I will build my church. And that's basically Jesus talking to His disciples. Ay, yung mga disciples ni Jesus Christ, tagasunod sa Kanya, were they baptized? Presumably, sino nagbaptize sa kaniyang mga disciples? Si John the Baptist. And by the way, let me remind you that Jesus Christ Himself, through His disciples, baptized other believers as well. So, ibig sabihin, habang nangangaral, nagtuturo si John the Baptist, repent, believe ye, the kingdom of heaven is at hand. Maraming mga disciples sumunod sa kanya, nagpabaptize din sila, and then they joined him. Nung dumating si Jesus Christ, sinabi ni John the Baptist, Behold the Lamb of God, Amen, which taketh away the sin of the world. Amen, amen. And maraming mga disciples ni John sumunod sa kanya. At sinabi ni John, He must increase, I must decrease. So, natural lang yung movement ni John the Baptist ay paunti ng paunti, habang yung movement naman ni Jesus Christ ay parami ng parami. Pero wag niyong kalimutan, they are baptized disciples. Okay? So hindi lang sila basta-basta kaninong disciple. They are disciples of Christ. They are His disciples. Verse 24, Then Jesus said unto His disciples, If any man will come after me. So, yung invitation na maging disciple ka ng Panginoon ay open para kahit kanino. Ibig sabihin, kahit sino ka, kahit saan ka nang galing, kahit ano man ang iyong nakaraan, or whatever ang iyong experience, pwede kang maging disciple ng Panginoon. At yan ang hinahanap ng Panginoon ngayon. Sino ang magiging disciple ko? Sabi ng Panginoon.
He's looking for disciples and he says, if any man, do you see that? The invitation? Any man, kahit sino, bata, matanda, may education, walang education, marunong magbasa, di marunong magbasa. No, if any man, may kakayahan, walang kakayahan, it doesn't matter. The question is, do you want to follow the Lord? Amen. Yan ang question. Yan ang question. Do you want to follow the Lord? So, karaniwan sa tao, ayaw nila na mag-follow sa Panginoon. Ang karaniwan sa tao, gusto nilang mag-follow your heart. Yeah, follow your heart. Narinig na ba ninyo yung gospel ng lipunan? Follow your heart. Ha? Hindi nila alam. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, don't follow your heart. Follow the Lord. Amen. Yun dapat ang gawin natin. If any man will come after me, kung sino man ang nais na sumunod sa akin. So what a great invitation. What an opportunity we have. So tingnan mo yung buhay ng tao. 70 years, o di kaya 80 kung malakas ang laman. Kailan ka susunod sa Panginoon? Mainam kung mag-start sila katulad nila Zachary, Ethan, Jacobed. Napakalaking blessing, Tabitha. Kung matutunan ng mga kabataan ngayon kung paano sumunod sa Panginoon, para yung rest of their life, maibigay nila sa Panginoon. Kesa sa sayangin na lang natin, no, yung buhay natin sa sarili nating kagustuhan na nagdudulot naman ng kasalanan na pasaway naman sa Diyos, di ba? So maganda na yung maging maaga tayong disciple kesa sa luma. I mean, how many adults ngayon nandito na nagsasabing sana hindi ko ginawa ang mga nagawa ko sa nakaraan kasi nung nagawa ko yun, hindi ako naturuan ng salita ng Diyos, hindi ko nalaman yun, yung pala ang mali ko. No? We can all say that, tayong mga matatanda, we can all say that. Pero yung mga kabataan, kaya binigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na maging bata para makarinig ng salita ng Diyos, amen, para hindi gawin yung pagkakamali ng matatanda. Amen. Okay? So if any man will come after me. So the goal of a disciple is to follow after the Lord, to come after Him. Now, Jesus gives 3 requirements. 3 ang kondisyon ng Panginoon sa pagiging disciple. Wala doon yung talent. Sorry. Yung mga mahilig sa Hollywood, sa music, sa mundo, sa worldliness, sa movie. Hindi ho kasama dyan yung makeup, yung fake, yung plastic surgery, yung pag-angat ng ilong. No? Hindi kasama doon yung fake buhok na, no? Wala siyang requirement ng ganon. Did you know that? No? Ano ang mga requirements kaya ng Panginoon? Lord, ano ang mga requirements para ako ay sumunod sa iyo? So that's exactly what Jesus is talking about here. And then, ipapakita niya yung paghihirap ng disciple. Pero ipapakita rin niya yung glory ng disciple pagkatapos ng kapanahunan. Pag siya ay muling bumalik. Amen. At itataguyod niya yung kanyang kaharian sa Jerusalem. Doon makikita ng disciple, yung palang nadaanan ko sa mundong ito bilang isang disciple na napakahirap, yung pala ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen. At gagantimpalahan pala tayo ng Diyos, amen, sa dulong wakas kung mabubuhay tayo para sa Panginoon. And so, here's His requirement. He doesn't require talent. He doesn't require education. He doesn't require finances and money. You know, He requires the heart. Yun ang rinirequire talaga ng Panginoon. If any man will come after me, una sa lahat, sabi niya, let him deny himself. Why? Whoa. Deny himself. So, kailangan pala sa disciple, hindi niya pwedeng unahin yung kanyang sarili.
Yung palang pagiging disciple, pagsunod sa Panginoon, kailangan pala matuto tayo na tanggihan ang sarili nating kagustuhan. So, naalala niyo si Jesus Christ? Ang sabi ng Bible nung siya ay nasa forma ng Diyos at nag-anyong alipin. He was in the form of God. He became the servant of man. He emptied himself. Sabi ng Bible, he thought not it robbery to be equal with God. So equal na siya sa Diyos, pero hindi niya inangkin yung isip na yan na ako ay pantay sa Diyos. No. Anong ginawa niya? Nagpakumbaba siya. But humbled himself. Humbled himself. Yung master natin, hinumble niya yung sarili niya. Kaya tayo pa kaya nasusunod sa Kanya? Kailangan ba nating matutunan na magpa-humble? Yes, we better. We have to learn to deny ourselves. Kasi alam mo, pagdating ng linggo ng umaga, yung unan ay napaka-extra soft. Do you notice that on Sunday morning? You know that the pillow is extra soft, and the bed is extra soft, and you don't want to get out. Di ba? Ayaw mong umalis sa kama, no? Diyan na lang ako, dito. Matutulog na lang ako, alas 9 na, alas 10 na, alas 11 na. Sige, natulog pa rin ako. Hindi natin, wala tayong opportunity na mag-deny ng sarili natin. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, at gusto mong sumunod kay Kristo, pag sinabi ng church, 10 o'clock, Bible study, guess what? Ang disciple will deny himself. Yep. It's Sunday. Kaninong araw ang Sunday? Yeah. This is the Lord's day. Kaya pagdating ng Sunday, yung mga disciples, yes, may kakayahan tayo mag-stay sa bahay. Yes, may kakayahan tayo mag-stay extra sa kama kasi Sunday naman, di ba? Oh. Pero ang disciple, nagsasabi, alis muna ako dito. Tanggihan ko muna yung kama na yan, unan na yan. At magsaserve ako sa Panginoon. Amen. We have to learn that as a disciple. Yung oras natin, hindi sa atin. Okay? So, Brother William, natutunan na nila. Pagdating ng time, wag muna silang titingin sa time. Kasi wala namang silbi yung time ngayon. We're preaching the Word of God. So, pero hindi ko naman kayo patatagalin. No, I'm not gonna be long unless I really think that we should learn something about discipleship here. So the point is, pag hindi nyo alam kung paano tanggihan ang sarili ninyo, hindi kayo karapat-dapat na maging disciple ng Panginoon. We all have to learn to deny ourselves. Kasi yung mind natin, nung sinilang tayo, na-train na yung mind natin na gawin yung gusto nating gawin. Kaya lahat ng mga bata, tinuturuan, dinidisiplinahan yan. Kasi pag iniwan mo yung bata sa sarili niya, gagawin niya yung gusto niyang gawin. Okay, so kailangan turuan siya, i-discipline siya, dalhin siya sa turo ng Panginoon para mahugis siya. Paano naman tayo? Na-save tayo. How old were you when you were saved? Yung mga ugali mo na nakaraan, kailangan konfrontahan mo yan. You have to change. And so, that's why I say, the younger the better. Okay? Kasi pag medyo matanda ka na, yung medyo makunat na yung mind, yung isip, yung ugali, medyo matigas na yung heart, mas matigas, di ba? So, but ang awa ng Diyos, did you know, most people who get saved, they get saved when they're young. Kasi medyo soft pa yung heart. But if any man will come after me, let him deny himself. So ano yung first requirement ng discipleship? Deny yourself. Requirement ba ito ng salvation? No. Hindi ito requirement ng salvation, ha? Sa salvation, kailangan repent and believe. Amen. Okay? Yung deny yourself, pwedeng sabihin repentance. That's a form of repentance. Fine, that's fine. Sa repentance, sasabihin, ikaw ay makasalanan. Ako? Yes, ikaw. Paano ko nagkasala? Ito, tingnan mo yung unang utos. Huwag ka magkaroon ng Diyos maliban sa akin. Sino ang Diyos ng buhay mo? Ako, yung sarili ko. You are the substitute for God.
binali mo na yung unang utos. You are a sinner. Amen. No, sabi ng Bible, Right. huwag mong tingnan ng babae na may masamang isip sa iyong isip. O, if you're a man, lagot ka. So, nabali na rin yung utos na yon. Huwag magsinungaling. Sino sa atin ang hindi nagsisinungaling? Lahat tayo sinungaling. Yung nagsasabing hindi nagsinungaling ka na. So, pinapakita ng Diyos tayong lahat ay makasalanan, tayong lahat nangangailangan ng tagapagligtas. At kung hindi ka babaling o hindi ka magre-repent patungo sa Panginoon, hindi ka saved. You cannot be saved without repentance. Ngayon na saved ka na, doon mo matutuklasan, yung buong buhay mo pala ay isang malaking pagsisisi. At the sooner you know that, the better. Na hindi lang pala yung repentance pang salvation lang. Ang repentance pala pang araw-araw yun. Lord, nagkamali na naman ako, nagkasala na naman ako, Lord, forgive me. O di, bumabalik loob ka sa Diyos, nagre-repent ka. Okay? So, you need to learn to deny yourself, deny himself. Just like the master denied himself, the disciple needs to learn to deny himself. Number 2, take up his cross. Now, may katakot-takot yung cross nung kapanahonan ni Jesus Christ. Now, yung cross para sa atin ngayon, parang ano na lang, no? Parang jewelry na lang. O di kaya kasutan na lang, no? Parang walang effect yung cross na... Pag nakita natin yung cross, naisip natin ang Panginoon. But sometimes nakikita natin diamond, gold, or whatever. Ang ganda ng jewelry na yan. Yung symbol ng cross, hindi na siya kasing effective nung kapanahonan ng first century na sinabi ni Jesus Christ, take up His cross. So, ano itong cross? What is this cross? Well, pag in-execute ng Roma ang isang kriminal, ang kriminal mismo ang nagbubuhat ng sarili niyang krus. Okay? Ito yung tinatawag na capital punishment. Okay? So kapag halimbawa, sinabi ng gobyerno, papatayin ka, you will be killed by capital punishment, and the punishment is the cross. Sa lahat ng uri ng kamatayan, yung cross ang pinakamasaklap sa lahat. Dinesign yan talaga ng mga Roma. At walang katulad nun pagdating sa execution. Okay? So you talk about cruel and unusual punishment. This is cruel and unusual. This crucifixion. And by the way, yung mga Roma, kung mamamayan ka ng Roma, hindi ka pwedeng i-execute ng cross. Exempt ka doon. Pwedeng pugutan ng ulo, pwedeng bitinin or whatever, pwede kang itali sa kabayo tapos i-drag ng kabayo yung katawan mo hanggang mapunit ka or whatever. Pwede yung ganon, pero yung crucifixion, hindi pwede yun sa mga Roma. Pwede lang yun sa mga hindi Romano. Si Jesus Christ, ano siya? Hudyo. So you see, yung crucifixion, pwede siya doon. At ang sabi ng Panginoon dito, take up His cross. Take up His cross. So, ang pagiging disipulo, meron tayong mga bagay na dapat pinipili natin gawin bagamat mahirap. Bahagi yan ng pagiging disipulo ng Panginoon. To take up your cross. Take it up voluntarily. Take up your responsibility. Take up the burden that comes along with being a disciple of Jesus Christ. So, nung kapanahon ni Kristo, hindi ho easy ang maging disipulo. Sa kapanahonan natin ngayon, dahil meron tayong religious freedom, napakaganda, napakarami nagsasabing, I am a Christian, I am a disciple. Pero malamang hindi natin alam ang puso ng tao. Pero sasabihin ko sa inyo, nung first century, nung kapanahon ni Kristo na ito, nung sinabi niyang, be my disciple, pwede kang patayin ng Roma. Illegal ang pagiging Kristiyano noon. Ngayon lang naging legal.
At ngayon lang, meron tayong religious freedom. Pero question, let me ask you a question. Yung religious freedom natin, nagpapabuti ba yan sa atin? Are we better Christians because of religious freedom? What do you think? No. So, saan ang cross natin bilang Kristiyano ngayon? Tinanggal na. Kung baga. Pwera lang, kung yung boss mo, halimbawa, nagsabi, magsinungaling ka. Ngayon, may burden ka. Will you take that up? Hindi ako pwedeng magsinungaling, sir. Ma'am, hindi ako pwedeng magsinungaling. Kristiyano ako. Disipulo ako ng Panginoon. Hindi kami nagsisinungaling. Hindi ka magsinungaling, hindi kita babayaran, that is your cross. Doon na nakikita yung cross. Tatanggapin mo ba yung cross na yan? Or iwanan mo yung cross? Okay, so mga kabataan sa eskwela, halimbawa, sabi nila, ikaw ba ay Kristiyano? Nandyan na yung cross. Kung sasabihin ko, yes, tatawanan nila ako. Kukutsain nila ako. Tama ba yun? Yung kukutsain nila ako. Pagtatawanan nila ako, they're gonna make fun of me if they find out I'm a Christian. Well, that's your cross. Are you gonna take up your cross? Or are you just gonna say, well, hindi naman sila saved, hindi naman nila maunawaan yan, wag na lang. Tahimik na lang ako, I'll just be quiet. You refuse to take up your cross, you cannot be His disciple. At least not a true and a good disciple. So, every disciple has a cross to take. Ibig sabihin, lahat tayo, meron tayong cross na dapat buhatin natin. Yung cross na makakamatay sa atin. Yung cross talaga na challenge talaga sa atin kung talagang totoo tayong Kristiyano. By the way, ang sabi ng Bible, take up His cross. Did you notice it says take up? So sa ilalim ng napakabigat na pagsubok, ang challenge sa atin ng Panginoon ay itaas natin. Itaas natin. Take up His cross. So if you're burdened, and there's challenges to your Christian life, you're to bear the cross, but you're to take it up. Take it up. So how do you take it up? You trust in the Lord. Lord, sa kabigatan ng pagiging Kristiyano, tulungan mo ako, Lord, na maiahon ko ito. Tulungan mo, Lord, ako na maging good testimony. Para habang nahihirapan ako dito, mag-glorify naman ang Diyos sa langit. Take up His cross. Deny himself, take up his cross, and follow me. Follow me. So, sa pagiging Kristiyano, meron na tayong example. Hindi mahirap ang buhay Kristiyano kung ang focus natin ay sa example natin. Nakikita natin si Jesus Christ. Ano yung mga ginawa ni Jesus Christ? Ano yung mga ginawa niya? Lahat ng ginawa niya, dapat gayahin natin bilang disciple. We have a pattern to follow. May pattern tayo eh. So, huwag natin gawin yung sarili natin gawin, pero kailangan gumawa tayo. Anong gagawin natin? Yung ginawa ng master natin. So, what did he do? What did our master do? So, buti meron tayong church kasi prepare ko kayo sa judgment seat of Christ. Lahat tayo haharap sa judgment seat of Christ. So we're gonna face Jesus someday. And Jesus is gonna look at us and say, did you follow me? Did you follow me? Now, kung hindi ka saved, hindi ka tatayo doon sa judgment seat of Christ. Hindi yan ang judgment mo. Yung judgment mo bilang unsaved, great white throne judgment, sa pinakadulo yon. Ilalagay ka sa lawa ng apoy. You'll go to the lake of fire. No? Yung impyerno, holding tank lang yan. Temporary place lang yan. Kukunin ng Diyos yung kaluluwa sa impyerno, isasali niya yung katawan mo. Body, soul, spirit ka dyan sa loob ng lake of fire. Pagkatapos ng great white throne judgment. Pero kung ikaw ay saved,
Kung ikaw ay born again, kung nandyan sa iyo ang Panginoong Jesucristo, haharap tayo sa judgment seat of Christ. Hindi yan judgment pang impyerno o langit. Tapos na yon. Yung judgment seat of Christ, yan ay hatol patungkol sa rewards natin sa millennial kingdom and beyond. So, paano pag tinanong ka ng Panginoon, did you follow me? Anong sasagutin mo? Halimbawa, ilagay mo lang yung sarili mo doon sa judgment seat. Tapos tinanong ka ng Panginoon, did you follow me? Sasabihin mo, I tried. 50%. 60%. So, kung hindi mo ma-follow ang Panginoon sa mga malilit na bagay, tulad ng church, baptism, Lord's Supper, evangelism, and discipleship. Yung mga malilit na bagay. Ano kaya magiging sagot mo pagdating mo doon? Lord, kasi wala naman nagturo sa akin yan. Kaya, nagbibigay time tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos para at least pagdating natin doon, alam na natin kung anong requirement ng Panginoon sa atin. Did you deny yourself? Did you take up your cross? Did you follow me? Oh. Ngayon, pwede natin sabihin, Lord, hindi, kasi yung asawa ko. Lord, hindi, kasi yung mga kaibigan ko. Lord, hindi ako nakapag-follow sa'yo kasi yung unggoy kong boyfriend o yung unggoy kong girlfriend. Oh, you see what I'm saying? Lord, hindi ako nakapag-follow sa'yo kasi ang demonyo. Pwede mo bang banggitin ang sinamang pangalan sa judgment seat of Christ? Pagdating sa judgment seat of Christ, it's you and Jesus. Ikaw at si Jesus Christ. At yung pastor. May implication yung pastor dyan. So, if any man will come after me, let him deny himself, let him take up his cross and follow me. Kumusta yung fellowship mo sa Panginoon? Hindi yung fellowship mo. Okay, I'm glad you're here. Nandito tayong lahat. We're fellowshipping in the Word of God. Amen. Pero kumusta yung fellowship mo sa Panginoon? What's the fellowship? Yung mga natututunan natin. Sunday morning, Sunday school, Sunday afternoon, Wednesday prayer meeting. How are you doing in following the Lord? Say, Brother Bill, hindi pa ako nakapag-follow ng maigi. Then, study, examine kung ano yung mga hadlang sa pagpa-follow mo sa Panginoon at alisin mo yun sa buhay mo. Amen. Alisin mo yun. Wag mong sabihin, bata lang ako, kaya hindi ako makapag-follow sa Panginoon. No. Even if you're young, you could follow the Lord. There's no reason why you should not be able to follow the Lord. Ang problema talaga, hindi ang iba, yung heart mo ang problema. The heart, the will. The will. If any man will come after me, the will. So, how are you following the Lord? Verse 25. For whosoever will save his life shall lose it. Tandaan ninyo yan. Whosoever will save his life shall lose it. Whosoever will lose his life for my sake shall find it. Amen? Alright, so akala ko, binibigay ko yung buhay ko sa Panginoon at wala na akong say sa buhay ko. Walang mangyayari sa buhay ko. No. If you surrender to the Lord, doon nagsisimula ang buhay. Amen. Amen? When you surrender to the Lord, that's when life begins. Amen. The surrender to the Lord. Ano ang buhay kung yung buhay mo ay ginugugol mo lang sa sarili mo? Mauuwi yan sa wala. Pero kung yung buhay mo, i-surrender mo yan sa Panginoon, ibabalik ng Diyos. Lahat ng blessings nasa iyo. Amen. Everything. God blesses, God protects, God provides, God heals, God will be your God. Ang problema natin,
sinisave ko yung buhay ko kasi. Halimbawa, yung oras ko, I will save time. Hindi ako mag-church sa afternoon kasi mahaba yung preacher. Yun. Sige, you save 1 hour. Go ahead, save your 1 hour. Pero yung buhay mo, hindi mo matutuklasan yung mga katotohanan ng salita ng Diyos na makakatulong sa lakad mo bilang Kristiyano. Pastor. Thank you. Verse 26. For what shall it profit it? What is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Tingnan mo ang wisdom ng Panginoong Jesucristo. Ano ang tao kung makuha niya ang lahat ng mundo, pero mawala naman siya ng kaluluwa niya? Now, is that salvation or is that discipleship? This is salvation. This is salvation. If a man gain the whole world and lose his soul, what shall a man give in exchange for his soul? So, anong ipapalit mo sa kaluluwa mo? Halimbawa, umarap ka sa Panginoon. Ay, hindi ako nagsisi, Lord, hindi kita tinanggap sa buhay ko. Ginugol ko yung buhay ko sa sarili ko. Nagkaroon ako ng Facebook account, meron akong Twitter, X na pala ngayon. Instagram ko, napakaganda. Tsaka ang dami kong followers sa YouTube. Lord, Rich. aanhin ng Panginoon yan. Lord, marami akong likes. Ang daming comments sa mga comments ko. Aanhin ng Diyos yan. Sa mata ng isang banal na Diyos at mainit na impyerno, anong magagawa ng like? What shall it profit a man if he shall gain the whole world? Alam mo, may mga tao na nag-gain nila ang buong mundo. Mas mayaman sila, higit na mayaman sila sa kalahati ng buong daigdig. Mayayaman sila, pero walang Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay. That's right. Now, pakinggan niyo ako, ha? Listen to this carefully. Darating ang oras na ang pinakamayaman na tao sa buong daigdig haharap sa isang doktor at sasabihin ng doktor, may tanin ka na sa buhay mo. 3 weeks ka na lang. Mamamatay ka. Dok, alam mo ba, ako ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, hindi mo pwedeng sabihin yan sa akin. Sabi ng doc, go ahead. Bahala ka. Pero sa nasabi ko sa iyo, from the data at blood chem na alam namin, ilang months ka na lang, ilang weeks ka na lang. Anong gagawin ngayon ng world, ng buong mundo sa'yo? What? Pagdating ng oras na kunin ng Diyos ang iyong buhay. All the world's wealth, money, technological advances. By the way, ang daming technological advances ngayon, hindi lang natin alam. Meron na palang mga robot yung mga kinakain natin. You say, Brother Bill, do you believe that? Oh, yes, I do. Pagdating nga sa surgery, gumagamit na sila ng mga micro-robot pang surgical. Pero lahat ng technological advancement, lahat ng medical advancement, by the way, ang buhay ng tao mas mahaba ngayon. Mahaba na ngayon. Did you know that? Dati, daming mga namamatay. Yung average age ng Pilipino, 56. 60. Siguro dahil sa liempo. Pero ngayon, kahit na may liempo, umaabot na ng 70, 80 ang tao. Why? Because merong merong mga medical advancements. Okay? Medical advancements extend the life of a person. But the point I'm making is, even if you have technological advancement and medical advancement, pagdating ng time na sisingilin ng Diyos ang iyong buhay, walang kwenta ang wisdom ng mundo, ang wealth ng mundo, hindi ka masasave ng mga yon. What shall it profit a man if he should gain the whole world and lose his own soul? What shall a man give in exchange for his soul? Ang sagot, wala. Nothing. Nothing. So yung soul mo pala, yan ang pinakamahalagang bagay. Kasi nilikha ka ng Diyos. So, ibig sabihin, may simula ka pero wala kang katapusan. Yung soul mo ay mananatili, mabubuhay yan, magpakailanman, somewhere.
At dalawa lang ang lugar na pwedeng puntahan ng iyong soul. Langit o impyerno. Wala pong purgatory. Amen. There's no purgatory. So, napakahalaga pala nito, no? Na matuto tayo na mag-repent, na mag-believe sa Panginoon. Matuto na tayo bilang believer na mabuhay para sa Panginoon kasi balang araw babalik siya. At yan ang paksa ng verse 27. For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels. Yung Son of Man, yan ang isa sa mga titulo ng Panginoong Jesucristo. He is the Son of Man. And He's gonna come in glory of His Father with His angels. So sa ngayon, yung Son of Man, sabi ng Bible, wala siyang katawan na dinedesire ng tao. Sa ngayon, binabaliwala si Jesus Christ. Katang-isip lang yan, inimbento lang ito ng tao, whatever. Pero there will come a time when Jesus Christ is coming back in the glory of His Father with His angels. Then He shall reward every man according to his works. Amen. So lahat ng mga disciple niya na nag-serve sa Kanya, bit-bit ni Jesus Christ ang kanilang mga rewards. Amen. Are you happy about that? Amen. Yeah, well, bit-bit ni Jesus Amen. Christ ang kanyang mga rewards. And He shall reward every man according to his works. So mga disciples, kung gusto nyo ng maraming rewards, ayusin na ninyo yung fellowship ninyo ngayon. Kasi bit ni Jesus Christ yung kanyang rewards, especially for you. For you. Amen. For you. For you. May reward siya. Na talagang i-customize niya yan. Brother William, so the Lord one day, Amen. Amen. Glory to God. pag nakita mo siya, at nakita ka niya, yung mga days na nag-preach ka, na tinawanan ka ng tao, naka-record na yan. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, gumawa ako ng crown para sa'yo, special sa'yo. Dahil you did what I told you to do. So ganun din, lahat tayo na alam natin ang Panginoon and He is our Master, we are His disciple. Kaya, wag kayong maging busy sa fellowship ng iba. Hayaan nyo yung fellowship nila. Ay, Brother Bill, ba't hindi sila maaga sa church? Ba't sila late palagi or whatever? You don't worry about somebody else's fellowship because you're not gonna answer to God for how they followed Him. You know what you need to worry about and focus on? Your fellowship with the Lord. How do you follow Him? Amen. Si Brother Bill, kasi hindi kasi ako maging maayos na follower kasi yung kaibigan ko. That'll never work. Amen. That'll never work. He has a reward for every man according to his works. So, I trust na tinuturuan na tayo ngayon ng Panginoon na maghanda sa kanyang muling pagbabalik. Okay, so naghahanda na ba kayo? Baka hindi, nag-church lang ako kasi I want to feel good. I went to church kasi makukontensya ako si pastor kasi hahanapin niya ako. Attendance. Pero kapag hindi ko ito tinuro sa inyo, one day sisingilin ako ng Diyos. Ikaw ang tinaguyod ko dito bilang preacher-teacher. Tapos yung Word of God, biro mo na sa Matthew 16 pa lang tayo. Ilang books yung Bible? Haba ng curriculum natin, no?
We need to know all the words from Genesis to Revelation. And by the way, we stand on the King James Bible. Amen. Praise God. Kasi kulang talaga yung iba. And they're all messed up. May dagdag pa yung iba. And lagot sila kay Lord. So, now, we need to learn this. We need to see this para maayos natin yung fellowship natin sa Panginoon. Verse 28. Verily I say unto you, there shall be some standing here. Ang kinakausap niya dito yung disciples niya, yung some na nakatayo doon, tatlo yon, si James, si Peter, tsaka si John. The some standing here which shall not taste death till they see the Son of Man coming in His kingdom. Hindi sila ready na mamatay muna hanggat hindi nila makita ang Son of Man na isasoli sa kanyang kingdom. At ang pinag-uusapan niya dyan ay yung tatlo, si John, si James, si Peter. At pag-uusapan natin yan next Sunday sa Matthew chapter 17. Okay, so may explain natin yan sa Matthew 17. But for now, let me just say this. Yung verse 27, Matthew 27, nakabase yan sa Daniel chapter 7. So, Daniel chapter 7, verse 13. So, tingnan natin ang Daniel 7. Book of Daniel, prophecy, prophetic ito. Daniel chapter 7. May Daniel pala sa Bible, ano? And Daniel chapter 7, verse 13. Daniel chapter 7, verse 13. Let's read it together. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Verse 14. And there was given him dominion and glory and kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that shall be destroyed. So ito. Ito yung universal timeline. Old Testament, New Testament. Namatay si Jesus Christ, nilibing, muling nabuhay. So ngayon, yung church, ang program ng Panginoon ngayon. Pero merong time na si Jesus Christ ay muling babalik. So, eto yon. Yung Daniel 7:13, yung Matthew 16:27 na pinag-usapan natin. Ayan yan. Muling pagbabalik ni Jesus Christ, itataguyod niya yung kanyang kingdom. At lahat ng mga disipulo niya, i-reward niya yon. That's over here. Okay? Okay? So, sa gitna nito, ito yung tinatawag na Millennial Kingdom. 1,000 years yan. 1,000 years ng paghahari ng Panginoon. So, nasa church ka ngayon, naka-isang oras ka sa church, pero yung 1 hour mo sa church, natutunan mo yung biblical truth, inayos mo yung fellowship mo, biro mo, gagantimpalahan ka ng Diyos, 1,000 years. Is 1 hour worth listening to the Word of God and applying it to your heart and changing your life so that when Jesus comes back, He can reward you something for 1,000 years? Ano sa palagay ninyo? Yung 1 hour na ininvest ninyo sa church para matutunan ng salita ng Diyos, is that a good deal? I think that's a good deal, right? Yeah, I think so, yeah. Yeah. Do you think na yung mga oras na ginugugol mo para sa Panginoon, sa pagsuserve sa Kanya, do you think na gagantimpalahan ka ng Diyos balang araw for 1,000 years? Yung mga ilang oras ng street preaching, yung mga ilang oras, and I'm saying it, honestly, yung evangelism natin, discipleship natin, yung tract distribution natin, yung mga oras ng visitation natin,
pagkakatok sa pintuan. Do you think a few hours of serving the Lord that would translate to 1,000 years of blessings is worth it? Amen. Yeah. I think so. Amen. I think living for Jesus is gonna be worth it someday. Ha? Hindi katulad ng ibang mga pastor na magkakampanya na lang ako. Mamumulitika na lang ako. Do you think that? Pag-akyat mo sa langit, Lord, nag-6 na taon ako ng kongreso. O napabuti mo ba ang Pinas? Hindi naman. Very good. No. Hindi naman yan i-evaluate ng Panginoon. The question is, did you deny yourself? Did you take up your cross? Did you follow Him? Okay? So, yan ang rewards niya. Nakabase pala yung Matthew 16:27 sa Daniel. Okay? So, dito natin makikita. And habang pinag-aaralan natin yung rest of the book of Matthew, babalik at babalik tayo sa Daniel. Dahil ang book of Daniel, yung prophecy backbone ng New Testament. Okay? And we'll go back there. By the way, so ito yung Millennial Kingdom. Ano ito, Brother Bill? Ano yung nandito? Ha? Ano? Tribulation? Ha? 7 years? Tribulation? Ano yung nandito? Yun. May rapture pala, no? Okay, may rapture. Para kanino yung rapture? Ha? Para sa mga saved. Ano yung Brother Bill? Babalik si Jesus Christ. Sasabihin niya sa lahat ng mga saved, come up hither. Amen. Iiwanan na natin yung mundo na ito. Dahil si Jesus Christ parang malaking magnet. Lahat ng saved attract sa Kanya. Yung maiiwan lang dito, yung mga unsaved. Dadaan kayo sa 7 years tribulation. Biro mo, 7-year lockdown. Kumusta kaya yung 2 years lockdown natin nung MECQ, ECQ, PASQ? Naalala niyo yung PASQ? Compare mo yan sa 7-year tribulation, wala yon. Yung pa-thermal scan nila, naalala niyo yung thermal scan tayo? Hahanapin nila yung talagang yung mark of the beast. Yan ang hahanapin nila. Kaya hindi ka pwedeng mag-buy and sell. Yan, 7-year tribulation. Pwede ka pa rin ma-save. Yan ang pupugutan yung ulo mo. Ikaw ang bahala. Kung gusto mong ma-save ngayon, di wonderful. Pagdating ng rapture, akit tayo sa langit. Pero kung gusto mo maghintay, ayan, may option ka dito. Kaya lang, pupugutan yung ulo mo. And secondly, malamang, kapag narinig mo ang good news at hindi mo tinanggap si Jesus Christ, malamang, paniniwalaan mo ang kasinungalingan na ibubuhos ng Diyos sa mundong ito sa pamamagitan ng Antichrist. So, Brother Bill, nandiyan na ba ang Antichrist? Oh, yes. Kailangan nakaready si Devil every moment. Kasi hindi naman niya rin alam kung kailan ito eh. Pati rin siya, hindi niya alam. So, kailangan every generation, meron siyang man ready na mag-take over ng world. Yung world ba natin, ready na ba para sa Antichrist? Kayo naman, nagtatanong kayo ng gano'n. Sabi ni John, maraming Antichrist sa mundo. Alright, so I hope na if you're not saved, you get saved. Amen. And I hope if you are saved, you fix your fellowship with the Lord. Let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa salita ng Diyos na nagbibigay sa amin ng liwanag at gabay at payo at warning upang kami po ay maging tunay na disipulo ninyo. Hindi lang sa pangalan, kundi talaga sa uri, Lord, sa puso. Na tunay na maging followers ng Panginoong Jesucristo. Lord, i-bless niyo pong bawat isa na nandito. Yes. Lahat po kami may pagsubok, lahat po kami may nararanasan, dinadaanan, Lord.
Pero kami po ay nag-humble sa inyo, Lord. Hinahanap po namin sa mukha ninyo ang blessing na alam namin ang gagaling lamang sa inyo, Lord. Holy Spirit, Lord, kayo po ang kumausap sa amin, Lord. Kayo po mag-encourage sa amin, Lord. I-bless po ninyo kami sa salita ng Diyos. Tulungan niyo po kami na mag-decide na gumawa ng tama ayon sa salita ng Diyos. So Lord, we are praying these things in Jesus' name. Habang nakayuko ang ulo